Landslide ang dahilan ng pagkamatay ng marami sa Moncayo, Compostela Valley, bunsod ng pagkahugupit ng Bagyong Pablo. Ito rin ang sanhi ng pagkamatay ng mga biktima doon noong Bagyong Sendong. Nagbabalik si Bam Alegre. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 300 na ang patay dahil kay Bagyong Pablo. Mahigit kalahati nito mula sa Compostela Valley. Dihamak na mas marami kaysa sa 5 namatay ng tamaan ng Bagyong Sendong ang probinsya noong Disyembre ng nakaraang taon. Bagamat malayo ang pagkakaiba ng bilang, tila may pagkakapareho naman ng mga kwento ng trahedya rito. Ang 5 namatay noon, bunsod ng landslide sa bayan ng Moncayo. Ngayon, sa landslide din nasawi ang halos 60 biktima sa Moncayo. Kilala ang Compostela Valley sa pagmimina. Nandoon ang Mount Diwalwal na tinaguri ang Gold Rush area. Pero may pagkakataong buhay ng tao ang nagiging kabayaran sa pagmimina ng ginto. Sa tala ng GMA News Research, nagkaroon ng 11 landslide sa Compostela Valley sa nakalipas na 9 na taon. Bukod pa ito sa mga pagguho ng lupa bunsod ng Bagyong Pablo. Batay sa Geohazard Assessment ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR noon pang 2006, 25% sa Compostela Valley high risk sa landslides. 23% naman ang high risk sa pagbaha. Sa New Bataan na pinakanapinsala ni Pablo, 38% ng mga barangay high risk sa landslide. 44% naman ang high risk sa pagbaha. Kabilang na ang barangay Andap. Ayon pa sa MGB, hindi na bago ang pagbaha roon lalo't malapit ito sa Mayo River. Napag-alaman naman ng Tropical Rainfall Measuring Mission ng NASA na ang ibinagsak na ulan ng Bagyong Pablo halos katulad ng sa mga bagyong Ondoy at Sendong. Pero hindi naman nagtatapos sa pagbibigay ng tamang impormasyon at maagang babala ang pag-iwas sa pinsala. Higit na mahalaga ang mga hakbang na isasagawa ng sa ganoy di na mangyari ang pinangangambahan. Bam Alegre, GMA News.